ay walking in love. Napakahalaga po ng paglakad sa pag-ibig. Dahil ito po yung nais ng ating Panginoon ever since pa na siya po ay nagpahayag sa kanyang mga mananampalataya at nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, ang mensahe po niya sa lahat, yung buhay na ipinakita niya, yung example, kung paano po siya nakipag-usap sa mga tao, kung paano siya gumawa ng mga dakilang bagay, lahat po yun, ang pundasyon ay pag-ibig. Sabihin mo sa iyong katabi, love, pag-ibig. At ito po yung gusto ng ating Panginoon na makita sa bawat isa sa atin, na ang ating buhay ay punong-puno ng pag-ibig. Tayo'y lumalakad every day of our life na nakikita po sa atin ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Praise God. At dito nga po, sinasabi po sa atin ng ating Diyos na ang mga mananampalataya ay dapat mabuhay sa pag-ibig dahil ito po yung tunay na pagtupad sa kautusan o sa naisin ng ating Diyos na buhay. Love is the fulfillment of the law. Ang taong umiibig, siya po yung tunay na nakatupad po sa lahat ng utos ng ating Diyos na buhay. Kaya imposible po ng isang Kristiyano o isang anak ng Diyos ay walang pag-ibig sa kanyang puso. Dahil umpisa nang tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, nakilala natin siya, tinanggap natin siya sa ating buhay, yung pag-ibig mismo ng Panginoon na taglay-taglay niya, yun po yung kanyang inilagay sa puso ng bawat isa sa atin. And every day of our lives as we grow, haba pong tayo lumalago, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, nagpapatuloy na nag-aaral ng kanyang banal na salita, nakikipag-usap sa kanya, hinahanap ang kanyang banal na mukha. Dito po, tayo po'y pinalalago ng ating Diyos sa pag-ibig. At alam niyo po, kahit po napakatagal na ng mga mananampalataya, even up to now, everyone is still in the process of growing in love. At ito po yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Our God is a God of love. Perfect na po siya. He is full of love. Pero ang bawat isa sa atin, gaano man po tayo katagal sa paglilingkod sa ating Panginoon, kahit po sabihin na tayo ay matured Christian na, kulang at kulang pa. Hindi pa po natin nare-reach yung full stature, yung kasukdulan ng pagmamahal, ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na patuloy po tayong nag-aaral, patuloy tayong nakikinig, patuloy tayong sumasabay sa agos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. The one who loves another has fulfilled the law. At ito po yung napakaganda. Ito yung dapat naisin natin, na matupad natin yung lahat ng naisin ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. At alam ko po na marami po dito yung medyo may katagalan na rin na naglilingkod sa ating Panginoon. Marami rin po yung sabihing matured Christian na. At meron naman din po na mga ilan na hindi pa po dumarating dun sa level ng Christian maturity. Pero ito pong ating pag-aaral ay napakahalaga po sa ating mga buhay dahil there are times na akala natin ay parang wala nang kulang sa ating buhay Kristiyano, pero marami pa pala habang patuloy tayo nagsasaliksik at nag-aaral. Ang ating pong text ay masusumpungan sa Romans chapter 14, 15 and 16. So dito po muna tayo sa Romans chapter 14. Dito po sa verses 2 and 3. Ang tinutukoy po dyan ang sabi, one person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Sino po rito yung kumakain ng gulay lang? Ano? Sino naman po rito walang talagang pinapalagpas? Lahat kinakain niya. Karneng, red meat, white meat, anumang uring meat yan, meat ng mga wild animals, meat ng mga snakes, meat ng mga, ano po yan, yung mga maliliit na mga insects, di po ba?
So, dito po sa ating talata, ang sabi, merong mga tao na naniniwala na kaya niyang kainin ang lahat ng bagay, pero meron namang sabi, mahina ang pananampalataya. While the weak person eats only vegetables. Totoo ba yun? Na mga kumakain lang ng vegetables ay mga weak? Alam niyo po, kaya po nasulat itong talatang ito kasi po, ito ay nung panahon ni Apostol Pablo na ang kanya pong kausap dyan, ang kanya sinusulatan dyan ay mga mananampalatayang mga Gentiles at yung iba naman po ay mga Jewish Gentiles. Yung iba po ay mga Hudyo na naging mga Christians. At alam naman po natin na ang mga Hudyo, mga Israelita, marami po silang batas patungkol sa pagkain. Marami po silang mga sinusunod na utos sa kanila nung panahon pa ng Old Testament. Sino rito nagbabasa ng Old Testament? Kung kayo po'y nagbabasa, mababasa po ninyo doon na sa mga Israelita, bawal po silang kumain ng mga hayop na may biyak ang paa. Yan. Bawal din po silang kumain ng mga isda na walang kaliskis. Bawal silang kumain ng pusit, ng crab, ng alimasag, ng mga maraming masasarap at marami pang iba. Ang mga Gentiles naman po, kumakain po sila ng iba't ibang uri ng pagkain. So, ang karamihan po sa mga Israelites ay kumakain ng vegetables lang. No? Bihira din po sa kanila talaga yung, hindi po karamihan yung kumakain ng mga fish. So, dito po sa talata, syempre, marami pong mga mananampalataya ang talagang nakalaya na po doon sa limitasyon o sinasabing legalistic view na gagawin ito, susundin ito, hindi ito kakanin ito, yung ganun. Parang ang feeling niya ay masyado na siyang malaya. Ngayon, ang sabi, iniisip nung isa na kaya niyang kainin ng lahat ng bagay, pero yung isa naman ay vegetables lang ang kakainin niya. Dahil itong vegetables, ito lang yung kalooban ng Diyos na dapat kong kainin. Ano po? Pero alam niyo po, kung ating babaliktarin, minsan ang iniisip ng mga kumakain ng mga vegetables ay sila yung mas spiritual. Dahil sila, hindi nila kayang tanggihan ng sarili nila. Lahat kinakain. Ako, kaya kong tanggihan ng sarili ko. Ako, spiritual ako. So, meron pong mga dumadaloy o pumapasok sa kaisipan ng mga tao na judgmental spirit. Yung tingin ng isa, better siya doon sa isa dahil siya kaya niyang kainin ang lahat ng bagay. Lahat ng gusto niyang kainin. Yung isa namang vegetables lang, ay, ang hina ng pananampalataya niya, hindi niya ma-overcome yung gusto niya na kumakain din siya ng dugo, kumakain din siya ng pig, ng baboy, kadiri, yung mga ganyan po ang kanilang sinasabi. So, merong judgmental spirit. Pero ano sinasabi sa atin? Let us overcome. Ito pong judgmental spirit na ito. So patungkol pa lang po yan sa pagkain. Sabi, let not the one who eats despise the one who abstains. And let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Ibig sabihin, hindi ang tao ang dapat tumatol siya, nagkakasala siya, kumakain siya, no? Masama yun eh. Sabihin naman, ay mahina ang pananampalataya niya, gulay lang ang kinakain niya. Yung po bang ganon? Sabi, ang Diyos ang siya lamang may karapatang humatol sa lahat ng mananampalataya. Amen? Hindi mo hahatulan. Ay, yan ang brother na yan, ayaw kong sumama dyan. Ganyan niya, matakaw, lahat kinakain. Samantalang ako, gulay lang. Yung po ba mga ganyan? So, sa patungkol sa pagkain, hayaan natin, bigyan natin ng kalayaan ang sino mang kapatid sa Panginoon, kahit hindi man taga-Radiance, taga-iba man church, nakita natin na, grabe na talagang lahat talaga, walang pinapalagpas. Hayaan lang natin ang isa't isa. Amen. Hindi natin sila hahatulan. Hindi natin sasabihin, ay, mahina ang faith. Ay, ang lakas ng faith. Ay, ako, mas spiritual ako. Ay, mas matured ako. Yes. So, padalawa po, sa verses 5 and 6, ito naman po ay patungkol sa
pag-celebrate ng mga holidays, ng mga banal na araw. Kasi po, kahit po ang Christianity, sabihing isang Diyos ang ating sinasamba, pero marami po yung iba't ibang paniniwala patungkol po sa pag-observe ng mga banal na araw. Alam naman po natin, merong mga tao na sumasamba lang sila, lalo na po pag araw ng Sabado. So, ay, mga yan, parang ganun po ba, tinitingnan na ibang Christians na, ay, mga Sabadista ang mga yan. Parang bang medyo lower class of Christians kasi Sabado lang sumasamba. Minsan po, ganun ang tingin ng mga Kristiyano. Yung iba naman po, ay hindi sila tunay na Kristiyano dahil paganong araw ang kanilang ginagamit sa araw ng pagsamba. Araw ng linggo, yung araw ng linggo, pagan na yan araw yan ng mga Gentiles, doon sila sumasamba sa araw ng linggo. Yung iba naman po, may araw ng Biyernes, merong Lunes, merong Thursday. So, iba-ibang araw, ang paniniwala po ng iba't ibang Kristiyano, hindi po para sa atin yung i-judge sila o i-criticize sila. Kahit po yung mga pagsi-celebrate po, meron po mga Christians na hindi po nagse-celebrate ng Christmas. No? Hindi po sila nagse-celebrate yung tinatawag na Holy Week. Yung iba po. So, iba-iba po yung kanilang pag-observe ng mga araw na banal. So, wag natin silang hahatulan patungkol doon sa bagay na yun. Ay, hindi yan tunay na Kristiyano. Ganun. Walang Christmas sa kanila. Walang Pasko. Minsan po nakakarinig tayo ng ganyan. Ang sabi po sa talata, while another esteems all days alike. Meron po talagang ganun. Sa atin, di po ba karamihan sa atin, ang lahat ng araw sa atin ay araw ng Panginoon. Amen. Lahat ng araw sa atin ay banal. Lahat yan ay para sa Panginoon. At whatever day na ibinibigay sa atin ng Panginoon to serve Him, to worship Him, to pray unto Him, to celebrate yung pong mga iba't ibang mga activities po natin, tinatanggap natin yan. Kasi sa atin, lahat ng araw ay kay Lord. Amen. Kaya, bagaman tayo'y ganon, hindi naman natin nahatulan yung, ay wala silang Pasko, ay wala silang Holy Week, ay wala silang ganito, ay Sabado lang sila, Linggo lang sila, ay kami, better kami, everyday kami is the Lord's Day. Wala pong ganon. Sabi mo sa iyong katabi, walang ganon. Sabi po sa verse 6, ang sabi, the one who observes the day, observes it in honor of the Lord. So, lahat ng mga yan ay ginagawa ng mga Christians for the Lord. Kaya hindi natin hahatulan ang sino mang Kristiyano. Kung yun ang nasa puso mo na gusto mo, pag linggo ka lang sasamba, hindi ka sasamba sa ibang araw, kung ginagawa mo yan para kay Lord, sa iyo yan, hayaan mo sila. Kung gusto naman itong ibang Christians ay everyday, hayaan mo sila. Malaya ang lahat, basta ginagawa natin lahat para kay Lord. Overcome judgmental spirit. Next slide, no to arrogant attitude. Ang inaalis po sa atin ng Panginoon ay yung pagiging arugante. Yung pinpointing, yung kinikriticize po natin yung mga tao na yon, hindi po yun nararapat. Kasi iba't iba po ang tingin ng mga tao, iba't iba ang kanilang prinsipyo sa buhay, iba't iba ang kanilang mga pangunawa. Ito po ay mga minor things ng mga pananampalataya o paniniwala ng mga Kristiyano. Refuse to criticize those who sees things differently. Ayaw po ng Diyos nang meron tayong critical spirit. Iwasan po natin yan. Amen. Sa halip, next slide. Instead, use your strength to serve your brother in Christ and build him up. Ibig sabihin, patatagin mo ang iyong kapatid sa Panginoon. Paano mo siya patatatagin? Sa verse 1 ng Romans chapter 15, ang sabi, we who are strong have an obligation. Meron tayong tungkulin, obligasyon to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good to build him up. Ano pong ibig sabihin nito?
Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, nung pong siya'y nagkatawang tao, He was an Israelite. He was a Jew. Pero alam niya, malaya po siya. He can do all things. He can eat all things. Pwede pong hindi niya sundin yung mga kautusan, yung pong lahat ng mga panuntunan para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo. Pero dahil po ang ating Panginoong Jesus, alam niya na meron siyang obligasyon to bear the feelings of the weak. Hindi po niya sinunod yung gusto ng sarili niya, yung kalayaan niya. Nakibagay po siya. Sumunod din po ang ating Panginoong Jesus doon po sa kaugalian ng mga Israelita. At liban na lang po doon sa mga times or days na talagang he needs na hindi sumunod doon sa isang kautusan. Especially po kapag yung araw ng Saturday o Sabbath day at meron pong kailangan pagalingin, talaga pong pinagagaling ng ating Panginoong Jesus dahil pinapaliwanag po niya doon sa mga umuusig sa Kanya na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa roon po sa mga kautusan na iyon. Amen. Pero yung po, all the other things, talagang nag-adjust po ang ating Panginoong Jesus to build up the people. Kasi hindi pa po, ibig sabihin, nasa proseso pa po noon yung mga Israelita, yung mga Hudyo, to adjust to overall freedom ng pagiging pong isang anak ng Diyos. At ganyan din po ang buhay ni Apostol Pablo. Siya po ay isang devoted na Israelite, Hudyo. Pero alam niyo po, dahil siya ginamit ng Diyos to minister, to preach unto the Gentiles, doon po sa mga hindi Hudyo, doon sa mga pagano. Pero natuto po siyang makibagay doon sa mga pagans. Hindi po niya ininsist ang kanyang sariling mga nalalaman, mga sinunod niya, umpisa nung siya ay bata pa. Anong purpose niya? To please the neighbor. Hindi po pagiging man-pleaser, kundi para po siya ay maiangat, maakay sa matapat na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kasi po, kung hindi po tayo mag-a-adjust sa ating Christian life, syempre po, tayo po ay mga born again. Amen. Mga born again na po tayo. Di po ba most of us, talaga pong nag-a-avoid na po tayo o hindi na po tayo nagmumura. Marami na po tayo talagang biyaya ng Diyos sa buhay natin na inalis na sa atin ng ating Diyos na buhay. Kapag nakakita ka ng isang hindi pa po born again, no? Hindi pa isang Christian, hindi pa mananampalataya at nagmumura, ibig sabihin ba, hindi mo na siya babatiin? Hindi ka na ba mag-share sa kanya ng gospel? Ay, naku, nagmumura yan, di ako makikisama sa kanya. Ay, iba ang pamamaraan, ang pananalita nila. Ay, mga worldly ang words nila, lalo ngayon, di po ba, alam natin, ang dami pong mga pananalita na talagang mga nauuso na hindi po ginagamit ng karamihan ng mga Christians. Pero alam niyo po, hindi po dapat maging hadlang yon sa bawat isa sa atin para tayo po ay hindi ibig sabihin, makipagkilala o makipag-friend sa kanila. Ibig sabihin, makipag-friend, hindi po yung makikipag-sharing tayo, kung ano yung ginagawa nila, gagawin din po natin. Kundi, yung hayaan natin na patuloy tayong may opportunity na sila po ay ma-build up yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ma-share natin sila ng gospel. So, ito po ay sa iba't iba na pong area ng buhay. Umalis na po tayo doon kanina sa meat and patungkol po sa mga araw. Kasi talaga pong may pagkakaiba, pero sabi ng Bible, tayo ay dapat hindi yung sarili natin. Ako basta ayaw ko, di po ba minsan ganon? Ay basta hindi ako makikisama sa kanila. Naranasan ko din po kasi yung bagay na yan. Talaga pong masyado akong naging, ang tawag po doon, extreme o masyadong naging legalistic. Ano po, naging way din po yun. Di ko po talaga napagwagian yung tao. Kasi dumalaw po ako sa bahay ng aking ninang sa kumpil. Di ba tayo meron ganon? Ninang sa kumpil. Na tiyempo, nung dumalaw ako, kinausap po ako ng Panginoon nung day na yun na dumalaw para
patanggapin sa Panginoon yung ninang ko. Tumanggap naman po sa Panginoon. Pero yung day po na iyon ay pista doon sa kanilang lugar. Meron po siyang kapatid na hindi close sa akin. Ako po talagang, sabi ko, hindi ako kakain ng mga pagkain na handa sa pista. Alam niyo po, ang dami-daming inihain sa akin. Kasama ko po yung kapatid ko. Hindi po ako tumikim kahit konti. Alam niyo po, nainis. Hindi ko po napagwagian sa Panginoon. Pero alam niyo po, dapat yun ang ginawa ko. Kumain ako, tumikim ako ng pagkain. Ano po, di ba? Hindi po sana natisid sa akin. Pero as I grow up in the Lord, natutunan ko po itong mga aral ng Panginoon na tayo, we have an obligation na makipagtiis. Magtiis tayo. Let us please them para hindi sila lumayo sa atin at madala natin sa Panginoon. Amen po ba yan, mga kapatid? Bakit hindi po ba masama na kumain ng mga handa sa pista? Actually, sa ating po mga Christians, tayo po'y malaya If you can believe, we are free. Hindi po tayo pupunta sa impyerno dahil kumain po tayo ng pagkain na yun. Dahil kinain natin yun ng may pasasalamat sa Panginoon. Amen? Kinain natin yun, of course, masarap yung mga pagkain at nag-pray tayo. Sabi naman lahat ng mga pagkain ay sinasanctify ng Lord ng kanyang banal na salita at sa pamagitan ng prayer natin, pinababanal na ang mga pagkain. We can eat anything if you can believe. But if you decided in your heart na hindi ka kakain ng isang bagay, di sundin mo ang sarili mo. Amen? Malaya ka naman. Pero kung ikatitisod, dahil doon sa bagay na yun ay matitisod ang isang kapatid sa Panginoon, you can, ibig sabihin pwede kang bumaba at mag-adjust. Kasi, ang sabi, we need to build up our brother. Ito po ay sa kapatid sa Panginoon. Amen? Ayaw ni Lord na merong matitisod sa sino man sa atin. Ang gusto niya lahat ay magiging matatag, magpapatuloy sa Panginoon. Sa ating pong kapanahunan, merong iba't ibang mga issues na may pagkakaiba po ng paniniwala ang mga mananampalatayang Kristiyano. Hindi lang po sa pagkain, sa holidays, kundi napakarami pong bagay sa mga music styles. Meron po mga Christians na ayaw po nila ng mga rock music. Tama po ba? Yung iba naman, gustong-gusto niya ng mga rock-rock na ganyan, mga talagang yung beating ng drums ay grabe, di po ba? Yung iba po sa mga media choices, yung iba ayaw nang mag-TikTok, yung iba naman ay gusto yung mag-TikTok sa pananamit. Yung iba ay ayaw ng mahabang-mahaba. Gusto mahaba-haba lang, ano po? Ayaw magsuot, manang daw, yung kagaya ng suot ko. Ayaw magsuot ng gano'n, gusto yung sexy ang suot, yung ganyan. Yung iba po sa version ng Bible, alam niyo po, pinagtatalunan din yan, pinagdidiskusyonan na maraming mga Christians. Sila, sabi nila, King James only kami. Sabi naman ng iba, ay ako, yung bagong version ngayon, the Message version, talagang anlinaw, kompleto. Sabi naman ng isa, ako New Living Translation, ako New American Standard Version. Ano po? Iba-iba pinagdidiskusyonan. Ano pa po? Yung mga pag-celebrate po ng Feast of Israel. Meron po mga nagsasalita ng laban yan. Dahil tayo, nagsa-celebrate tayo ng mga Feast of Israel. Amen? Di po ba? May mga activities tayong ganyan. There are times na nakakarinig po tayo galing sa ibang Christians na, ay, sa mga Hudyo lang yan. Bakit kayo nagse-celebrate niyan? Hindi naman tayo Hudyo, hindi man tayo Israel. Clapping in the church. Meron po mga Christians na ayaw po nila ng may mga pagpalakpak at pagsayaw sa church. Yung iba po ay very solemn ang kanilang gawain sa Panginoon, ang kanilang pagsamba. Organ lang po ang ginagamit, walang gitara, walang drums, walang ibang instruments. Yung iba naman po na church ay ayaw po na nagbibigay ng tithes and offerings. Ano po?
yung sabi nila, ay iyan sa lumang tipan lang yan, sabi po ng ibang mga Christians. Yung iba po ay talagang ipinangangaral yung tinatawag na prosperity gospel. Prosperity gospel na inuusig naman po ng iba. Ay sila naman walang alam ipangaral kundi puro pera. Yung iba rin po mga Kristiyano talagang favor na favor sa divorce. Yung iba naman po ay hindi talaga favor. Di po ba alam natin yan? Dito po sa atin na lang. Marami ritong favor sa divorce. Amen po ba yon? Ayaw pang sabihin. Pero yung iba ay ayaw naman ng divorce. Yung iba po ay talagang hindi nagkakaisa kung kailan yung rapture, yung panahon ng pag-agaw o pagdating ng Panginoong Jesus, yung doon muna siya sa ulap. Sabi nung iba, ay darating si Lord bago mag-tribulation period, bago magkaroon bago dumating ang Antichrist. Sabi naman ng ibang Christian ay hindi. Ang pagdating ni Lord ay pag nakarating na ang Antichrist, lahat ay makakaranas ng pagdurusa. Yung iba naman po sabi nila, ay darating si Lord sa kalagatian. 3.5 years, darating si Lord. So hindi po nagkakaisa sa bagay na yan. Yung iba rin naman po, may pagkakaiba patungkol sa paniniwala sa pagtanggap ng kaligtasan. Meron pong mga Kristiyano na naniniwala po sila na kapag sila'y naligtas na, tumanggap na sa Panginoong Hesus-Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay, forever saved na po sila. Never na mawawala ang kanilang kaligtasan kahit makagawa pa sila ng kasalanan at kahit mamatay sila doon sa oras na nasa kasalanan sila. Yung iba naman po, sabi, no. Kapag ikaw inaligtas, kailangan mabuhay ka kagaya ng buhay ng isang ligtas at pag hindi ka namuhay na kagaya ng buhay ng isang ligtas, nagpapatuloy ka sa kasalanan, pwedeng mawala ang kaligtasan mo. So magkaiba po yun. Meron po ding mga Christians na okay lang pong uminom. Uminom ng alak. Yung alak na nakalalasing. Sa iba naman po, ay hindi ako titikim ng alak. Bawal yan, masama yan. Nagtatalo. Ay, nasulat sa Biblia, si Timoteo nga, pinaiinom ng alak. Yung po bang mga ganyan, pinagdidiskusyonan po yan. Pati pagsisigarilyo. Yung iba po mga Christians ay, sabi nila, yung pagsisigarilyo, kagaya din yan ng drug addiction Hindi na dapat magsigarilyo. Sabi naman ng ibang Christian, di pwede namang magsigarilyo. Basta kaya ka lang nagsisigarilyo para lang ma-refresh ka after eating at makatulog ka ng mahimbing. Isang stick lang. Sabi nga naman ng iba. Ganon din naman po sa loto. Tumahimik bigla ang buong mundo. Maraming Christians tumataya sa loto, hindi raw kasalanan at hindi raw mali. Meron naman mga Kristiyano, ay masama yan, sugal yan. Kulang ng pananampalataya sa Diyos ang taong tumataya sa loto. Iniisip niya ang loto, ang pag-asa niya, hindi si Lord. So, magkaiba po. Yung iba sa politika, alam na natin yan. Ay, ako kay puti, ako kay pula, ako kay green, ako kay blue, ako kay ganito. Hindi nagkakasundo. Pati sa caroling. Meron po mga Christians na ayaw po nila ng nagkakaroling. Kasi hindi na raw po dapat magkaroling. Pero yung iba naman ay nagkakaroling. So ito po yung ilan lang sa mga bagay na under the banner of Christianity, pero magkaiba ng mga paniniwala. Ano pong itinuturo sa atin? Let us respect. Kung ano man po yung paniniwala o prinsipyo ng bawat kapwa natin mananampalataya. Dahil lahat namang mga bagay na ating ginagawa, kung iniisip natin yan, na yan ay for the Lord. Amen? It gives glory to the Lord. Ngayon kung magtatanong ko, ay yung po bang loto ay nakaka-glorify po kay Lord? Siyempre, hindi naman po tayo ang hahatol doon. Dahil yun naman tumataya sa loto. Gusto kong tumaya sa loto kasi i-donate ko sa church ang 90%. Sabing ganon, ano?
Kaya ako nagsusugal. Kasi gusto kong maipagawa ang simbahan ng Radiance of God's Glory. Kasi liit-liit ng simbahan namin. Kaya ako gumagawa ng ganito. Yung po mga ganyan-ganyan. We cannot judge talaga yung heart ng isang tao. Hayaan lang natin si Lord. Pero kung humihingi ng payo sa iyo, pwede mo naman siyang payuhan in a nice way. For me, kapatid, ganito ang paniniwala ko. Pero nasa iyo yan. Kahit nga po yung cremation diba? Yung ibang Christians, sumasang-ayon doon sa cremation. Ano yun? Yung hindi na ililibing yung bangkay. Susunugin na lang at ilalagay na lang sa urn. Yung iba naman, ayaw nun. Kasi, sabi nila, mas gusto ko ililibing. Yung normal na decay, yung maranasan ng katawan ng isang tao. Hindi natin nahatulan kung ano yung paniniwala ng isa't isa. Only when they are seeking your advice or counsel, you are free na i-share yung prinsipyo mo, kung ano yung nasa yung puso, and it's up to the person kung ano yung kanyang gagawin. Kasi kapag humihingi po kasi ng payo, ibig sabihin, he or she is in a mess. Confused siya, hindi niya alam. He or she needs guidance. Ay, who knows, ikaw ang gamitin ng Panginoon. Amen? Kaya malaya po tayo. Pero kung hindi ka sinunod sa ipinayo mo, huwag kang ma-hurt. Kasi si Lord na lang ang hahatol sa bawat isa sa atin. Next slide please. Alam niyo po yung dalawang mga men of God na yan, na buhay nung 18th century. Kilalang kilala po yan sa Europe, yung dalawang preachers na yan. Hanggang ngayon po, si Charles Spurgeon, kilalang kilala po yan at ang tawag po sa kanya ay Prince of Preachers. Dahil libo-libo pong mga sermons po niya, yung published po hanggang ngayon at ginagamit din po ng maraming mga pastors, nagiging reference. Yan naman pong si Joseph Parker, isa po siyang theologian. Pareho pong malaki ang kanilang church doon sa England. Pero magkaiba po sila ng kanila pong paniniwala. Ito pong si Charles Spurgeon, nakikita niyo po yung kamay niya. May hawak pong pipe. Hindi po sigarilyo. Yung, anong tawag doon? May tawag Tabako ba yun? Yung nasa pipe, yun yung uso ng kanyang kapanahunan. Pero ngayon, meron pa rin pong ilang mga taong, mga elite na gumagamit po ng ganyan. Preacher po siya, holiness preacher, pero siya po ay gumagamit po ng ganyang pipe. Ang sabi po niya, bago matulog, sabi niya magpapipe muna siya kasi yun daw nakakatulong sa kanya to relieve his stress, yung whole day na tired siya. Talagang pag siya nakapaggamit ng pipe ay gumaga ang kanyang katawan at nakakatulog siya ng mahimbing, giving glory to God. At kinabukasan sabi niya, magagawa na ulit niya ang kanyang mga gawain para sa Panginoon. Ito naman pong isa na yan ay hindi naman po yan gumagamit ng pipe. Pero pumupunta naman po siya sa mga chatter. Mahilig po siyang manood ng mga chatter. At noong pong kanilang kapanahunan, dahil kilalang kilala po sila, lahat ng marinig na sinabi nitong isa, pararatingin ng mga newsmen doon sa kabila, lahat ng marinig doon pararatingin. Yun nga lang po, dahil siyempre nung panahon na yun, hindi naman po kagaya ng ating kapanahunan, talagang napipintasan po ang mga Kristiyano. Parang nagkikriticize sa isa't isa. Kaya tayo ngayon sa ating kapanahunan na ito, hindi po natin gagawin yung magkikriticize tayo. Iyan po si Charles Spurgeon, 57 years old pa lang po siya nung siya kinuha ng Panginoon. Pero hindi naman po sinabi na dahil sa kanyang pag-smoke yung dahilan. Sabi ay sa kidney at saka something na mabigat na karamdaman ang dumating sa kanya. Pero tayo, kung kayo'y magtatanong sa sino mang man and woman of God, syempre, sundin ninyo yung payo. Iba po kasi nung panahon na yan wala pang masyadong natutuklasan na mga
mga truth patungkol po sa linya ng medisina. Ngayon po talagang lahat po alam na kapag ito kumain ka nito, kapag ito kumain ka, kapag hindi ka kumain nito, yung mga ganun po. So, kung ano yung dumarating sa atin ng mga kaalaman, karunungan na binigay ng Panginoon sa mga ginagamit ng Diyos, kung ito'y for our own good at alam natin for the glory of the Lord at gusto natin na tayo patuloy na makapaglingkod sa Panginoon ng mahaba ang ating buhay. Amen. Siyempre, sumunod tayo doon sa mabuting bagay. Huwag nating i-insist yung gusto natin. Sundin natin yung makabubuti talagang makapagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Meron din naman pong nagsabi na si Charles Spurgeon, he quitted smoking bago po siya kinuha ng Panginoon. Kasi matagal po siya na naparatay. Ibig sabihin, yung matagal siya doon sa kanyang sakit at malubhang karamdaman. Nagtagal po. So na-illustrate ko po yan lang dahil yung mga ginagamit ng Panginoon, mga Kristiyano, ay tinitingnan ng mundo ang ating mga buhay. Kaya, let us avoid mag-criticize sa isa't isa. Let us live as one body in Christ, nagkakaisa, nagmamahalan, walking in love. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap nang nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya si Lord ang mag-judge sa bawat isa sa atin. Hindi po ang hahatol sa atin ay kung ligtas tayo o hindi, kundi kung ano yung ginawa natin sa ating pagiging isang mananampalataya ng Panginoon. Kasi mga mananampalataya, ligtas po tayong lahat eh. Pero meron pong tinatawag na hukuman ni Kristo. Sa English ay judgment seat of Christ. Doon po naman hahatulan yung mga lahat ng mananampalataya. Kung sila ay tatanggap ng gantimpala o hindi. Sino ritong gustong tumanggap ng gantimpala? Amen. So hayaan natin si Lord ang humatol sa atin. Kaya tayo maging careful sa ating mga pamumuhay. Next slide. Instruct one another humbly and lovingly. Sa mga Kristiyano, siyempre tayo ay isang pamilya. Nakikita natin ang pamumuhay ng isa't isa. Nung sumulat si Apostol Pablo sa mga Roman believers, sabi niya natutuwa siya dahil itong mga mananampalatayang taga-Roma, ang sabi ay punong-puno ng kabutihan. Maalam po sila at ang sabi ay may kakayahan na turuan ng tama, ito pong kanilang mga kapwa mananampalataya. Ano pong ibig sabihin ni Paul? They have the ability to teach, to instruct their brothers and sisters in a nice way. Yung pang tinuturuan nila kapag nagkakamali, hindi pinapagalitan, hindi sinisigawan, kundi talagang in sweet, encouraging words, ay talaga pong tinutuwid nila yung mga mananampalataya na kailangan na matuwid. So, tinuturuan din po tayo na kapag tayo ay nagtutuwid sa isang kapatid, isang mananampalataya ay with humility and with love. Amen. Si Apostol Pablo, very direct po siya. Kapag may tao na gusto niyang sawayin, sinasaway po niya. Pero sabi po ng Bible, with tears. May luha. Ibig sabihin, buong pagmamahal niyang sinasabi, yung pagkakamali na iyon, dahil gusto niyang mabuhay sa katwiran, yung pong mga Kristiyano. Kapag kailangan ng appreciation, kailangan i-comment, ng positive comments, talagang kinokomment po niya yung mga Kristiyano. Pag naman po kailangan sawayin, sinasaway niya directly, but in a nice way, with humility and lovingly. Tinuturuan po tayo. So, bilang mga Kristiyano, lumakad po tayo lagi. Isa po yung pagpapakita ng ating pagmamahal. Amen? Hindi yung galit na galit tayo, nagkasala si sister. Ano ka ba? Talagang kulang na lang, hambalusin mo. Yes, siyempre, there are times na gusto natin ganon.
No? Parang gusto mong pingutin sa tenga, gusto mo talagang, yung inis na inis ka, kaya lang, kung ano yung sinasabi ng Bible, doon tayo. Hello? Yes. Number 3, share material blessings cheerfully. Noong panahon ni Apostol Pablo, dahil marami pang mga Christians sa Jerusalem, ang talagang naghirap yung buhay. Dumaan po sila sa matinding persecutions. Yung marami po sa kanila ay na-expelled, na-cast out doon sa synagogue, sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya ang karamihan po ay nawalan ng trabaho, nawalan po sila ng pagkakakitaan. Talagang naghirap po ang kanilang mga buhay. Marami pong poor nung time na yon. Alam niyo po, ang nakaka-bless, meron pong mga Christians, Gentiles, hindi po sila Hudyo. Sila po ay mga pagan na naging mga Christians from Macedonia and Achaia. Sabi ni Apostol Pablo na nagpadala sa kanya ng mga tulong doon po sa mga mahihirap na mga mananampalataya sa Jerusalem. Ito po ay isang practice noong pang napakatagal na yun pong mga kapatiran na sabihing nasa lower level sa finances ay dapat tulungan ng mga nakakaluwag. Amen? At ang pagtulong, ang tingnan po, ang sabi sa verse 27, ang sabi, for they were pleased to do it. Yung pagbibigay nila, hindi po napilitan, kundi may kagalakan galing sa kanilang mga puso. Ito po yung nais ng Panginoon at ito rin naman po ay sinasabi sa Book of Corinthians na talagang pag nagbigay tayo ay dapat cheerfully. May tuwa sa ating puso na tayo ay nagbibigay. Sino ritong natutuwang magbigay? Kapag merong isang taong nangangailangan, kahit hindi nga kapatid sa Panginoon, nadaanan mo sa kalye o nasa isang lugar ka, nangangailangan, nagugutom, humihingi sa iyo at naabutan mo, di ba kakaibang joy yung nafe-feel mo? Di lalo ba kung kapatid mo? Di ba? Yung tutulungan mo. Kung ikaw lang ay merong maiaabot na pantulong, kahit palagi na lang, ever since hingi na lang ng hingi o kailangan mo siyang tulungan dahil sa kanyang kalagayan, patuloy mo siyang tulungan. Huwag kang susuko, huwag kang mag-waver sa gawaing mabuti na yan ay pagmamahal, huwag kang magsasawa dahil mapalad ka dahil ikaw ay nagbibigay. Ginagamit ka ng Panginoon, instrument ka lang ni Lord. Kaya ka binibless ni Lord is for you para tulungan yung mga nangangailangan. Kaya sino rito ang gustong pagpalain pa ng pagpalain ni Lord? Yes, wag lang gustuhin mo yung pagpapala. Gustuhin mo yun dahil gusto mong makatulong sa mga nangangailangan. Praise God. Noon po kasing time na yon ni Apostol Pablo, kaya po lubos-lubos yung pagbibigay po ng mga Gentiles ng kanilang tulong sa mga Jerusalem Christians, sa mga Hudyo, kasi kinikilala po nila na hindi sila maliligtas kung hindi dahil po sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Sa kanila po kasi nag-umpisa yung magandang balita patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ginamit sila ng Panginoon, the 12 apostles of the Lord and all the other disciples. Karamihan sa early converts ay mga Hudyo, mga Israelita. At kaya po ito kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. It is because ginamit po ang mga Israelites o ang mga Hudyo. Kaya tayo rin po. Let us love Israel. Let us love the Israelites. Sama po natin sila sa ating mga prayers. Hindi man po natin sila ma-meet at maabutan ng anything. Alam niyo po, we can show our love to them in some other ways. Praise God. Pero kung meron po tayo, alam niyo po sa internet, minsan may nababasa tayo na they need help to support yung isang grupo ng mga Israelites, meron silang project o ganyan. Kung hinihipo ka ni Lord, you are free to support. Kung meron kang pan-support, share your material blessings. Pero dito po sa atin na kalipunan, bilang hindi naman po para doon sa Israel, kundi sa atin na mga mananampalataya
sa ating local church, magtulungan po tayo. Huwag nating hahayaan na merong isang kapatid na kapos at kulang, ikaw sagana, marami kang wini-waste na mga foods sa iyong table, pero yung iba ay kulang. No? Let us share. Sabi mo sa iyong katabi, share material blessings cheerfully. May ngiti. Amen. Kaya natutuwa ako pagka meron akong naririnig na, wow, sinama pala ni Sister sa McDo si ganito. Sobrang nabe-bless po ako doon sa mga ganong tao na ginagamit ng Panginoon to bless yung ibang tao na kung sa kanyang sarili, hindi niya kaya yun. McDo pa lang yun eh. Lalo na kung dalhin mo sa Buffet 101 o kaya sa Vikings, pag birthday niya. Total, libre naman siya. Ikaw lang magbabayad para sa iyo. Number 4, earnestly pray for missionaries. Ito po, mahalaga po ito. Alam nyo ba na kahit ang isang taong espiritual, humahayo, apostol man siya, bishop man siya, propeta man siya, evangelista man siya, o sino man siyang kilalang pastor, kailangan po niya ng panalangin. Amen? At hindi lang po basta panalangin. Earnest prayer. Matapat na pananalangin. Sa ating pong mga short prayer sa gabi, banggitin po natin, kahit sa isang gabi, makabanggit ka ng isa o dalawang mga men and women of God na ipag-pray mo sila kasi sila po yung primarily subject to Satan's attacks. Nababanggit na po yan sa atin na yung mga leader ng mga churches, sila po yung grabe na malaki po yung attacks ng kaaway sa kanilang buhay. Kasi pag bumagsak ang leader, bagsak na rin po ang karamihan sa congregation. Kaya kung ayaw ninyong bumagsak ang mga leaders ng iba't ibang mga churches, ipag-pray po natin sila. Minsan, ginagawa po ng mga tao, pinag-uusapan, yung pa lang si ganon, mga Christians. Ay, alam mo, yung kilalang ganon, nag-full siya. No, na-divide ang church. Wala na ngayon. What are you doing? Let us pray for them. No? Kahit po dito sa atin, sino rito nagpe-pray para kay Bishop? Hello? Nagpe-pray para kay Pastora, kay Pastor Jay, sa mga missionaries po natin sa probinsya. Alam niyo po, dahil glory to God, nakakapunta-punta na po tayo ngayon sa ating pong mga chapter sa iba't ibang mga probinsya, mas lalo po na nakaka-adapt o yung empathy po, talagang nararamdaman po natin kasi yung nakikita po natin, yung kanilang mga pinagdaraanan, kung paano po sila nabubuhay everyday, yung kanilang mga paghayo, pagpunta sa iba't ibang lugar, anong uri ng mga members meron sila, o nga, nakikita natin, may mga church sila, pero yung po mga napuntahan po natin ng mga church lately, may mga kulang pa rin po. Kung sa kaya, ang ganda po kung tayo po pinagpe-pray po natin sila na patuloy silang tumatag sa pananampalataya, tumibay sa kanilang pag-ibig sa Panginoon, di po sila ma-discourage sa kanilang mga pinagdaraanan na mga hindi magagandang bagay sa kanilang buhay. Kasi nakakatuwa po, isipin nyo, isang liblib na lugar, nakaunti lang po mga bahay, pero merong pastor na ginagamit ng Panginoon para humayo doon, mag-sacrifice ng kanyang buhay at mangaral doon ang salita ng Diyos. Di po ba? Hindi po simple ang buhay ng mga missionaries. Si Apostol Pablo, bilang isang misyonero, humingi po siya, he appealed to the brethren. Ang sabi niya, kailangan ko ng inyong panalangin. Sabi pa nga niya, to strive together with me in your prayers to God on my behalf. Ito, spiritual ito, matured Christian ito. Nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo. Pero kailangan niya ng panalangin. Di po ba? So pag-pray po natin ang mga lingkod ng Panginoon. No? Hindi po ito yung parang waste of time, kundi ito po ay pagsunod sa salita ng Diyos, pagtulong na rin po sa ating Christian life at sa Christian life ng mga kapatiran natin.
Kasi yung mga tao na inaaralan, tinuturuan nila, at yung mga tao pa na mapagwawagian sa pamagitan nila. Di po ba, naging part tayo ng kanilang ministry in that simple way sa pamagitan ng panalangin. So ito po, gawin po natin bilang mga mananampalataya, maaring sa mga nagdaang buhay ng bawat isa sa atin ay hindi natin nagagawa. Pag nandito lang tayo sa prayer meeting, merong maglilid dito, let us pray para sa ating mga provincial chapters and pastors, ganyan. Pero personally, hindi naman natin nagagawa. Ang ganda po, kung maging mga prayer warriors tayo ng mga missionaries, hindi lang po dito sa church natin, kundi lahat ng mga ginagamit ng Panginoon, idaing natin, earnestly, yung talagang galing sa ating puso, kasi kailangan po nila ng kalakasan, ng pagtitiyaga, ng pagtitiis galing sa Panginoon. At hindi lang po yun ang kailangan. Yung moral support sa kanila po, yung mapagtagumpayan nila ang kanilang mga pinagdaraanan na problema. Kasi minsan po, mas higit pa po yung problems nila na pinagdaraanan kaysa atin. Tayo, papetik-petik lang tayo dito, nasa Manila tayo, no? Punta sa church, sasakay ng jeep, tricycle, naka-van, may sasakyan, ka-grab, or very easy. Pero doon po sa probinsya, ang hirap po, ang layo po ng mga nilalakad. Grabe. Kaya biyaya ng Lord na meron po tayo mga lingkod ng Panginoon, ng mga missionaries na nagsasacrifice. Imagine sa isang lugar nga po, kung wala doon na nag-iisang pastor na yun, sino yung gagamitin ng Panginoon? Diba? Ang daming mga uhaw. Ngayon po ay harvest time. Kaya ipag-pray po natin na mabuti itong mga lingkod na ito ng Panginoon. Pero hindi lang po yung mga missionaries. Lahat pong mga lingkod ng Panginoon sa iba't ibang dako. Dahil lahat po ay subject to the devil's attack. Ang ganda po na overcome ng isang lingkod ng Panginoon ang tukso, ang problema, ang pagbagsak, yung kahirapan ng buhay dahil sa prayers natin. Next slide please. Protect yourself from deception. Ito po ay sinulat din ni Apostol Pablo sa mga believers sa Romans chapter 16. Kasi nung time na yun, marami rin pong mga gumagala na winawasak po. Ibig sabihin, pinahihina yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Nagbibigay sila ng mga ibang aral. Yung kino-confuse nila yung mga Kristiyano. Kaya tuloy yung mga matitibay na sa pananampalataya, yung iba ay nasusway, nadadala ng mga maling aral. At ang totoo, marami din nga po noon at mga tinatawag na nagbabackslide dahil nga po merong mga nagiging instrumento para sila ay hindi magpatuloy sa pananampalataya dun sa aral na kanilang tinanggap patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, I appeal to you brothers to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Iwasan sila. Bakit hindi raw sila naglilingkod talaga para sa Panginoon? Meron po kasi talagang ganun. Sa halip na patatagin yung Kristiyano ay magpapasok ng maling aral. Meron na raw ngayon na mga dating mga Kristiyano na ginagamit din ng Panginoon. Dati naman tama yung aral nila. Ngayon, wala na raw impyerno. Diba? Kapag ang isang Kristiyano na talagang nabubuhay sa katwiran at pagsunod sa lahat ng mga aral ng Panginoon at tuturuan mo na wala ng impyerno, ano na magiging buhay niya? Aba, okay na lang pala. Kahit pala anong gawin ko, hindi na pala ako parurusahan. No more hell. You can do anything you want. No, di ba? O yung iba naman, ang sabi, ay yung repentance,
para sa unbeliever lang yan. Mga Christians hindi na nagre-repent, hindi na nagsisisi sa kanila mga kasalanan. Pinatawad na sila eh. Diba? Yun po. So may iba pa pong mga aral na mga dumarating na winawasak yung pananampalataya ng mga mananampalataya. Ngayon sa Pilipinas nga po meron, 'di ba? Mga aral na siya yung Gentile Christ. Meron po bang ibig sabihin dalawa ang Kristo? Merong Hudyo na Kristo, ang Panginoong Jesus, at meron Gentile na Kristo. Ibig sabihin hindi siya Hudyo, pero Kristo din siya. Meron pong aral na ganyan ngayon. May isa pong malaking church na ganyan ngayon. Kaya mag-iingat po tayo. Huwag tayo masusway. Ang sabi, kung ano yung katangian ng Panginoong Jesus, siya din yun. Siya din yung Savior, siya din yung Deliverer, siya din yung Emmanuel, yung pambambang ganon ang ginagamit. Kung ikaw medyo weak yung kulang ka pa ng knowledge, tapos may share sa iyo yung ganun. Diba? Masuswe. Pero tayo po sabi, protect yourself from deception. Kaya lagi po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Pag may pumunta sa bahay nyo, mga iba't iba pong uri. Ang dami po ngayong kumakatok. Kahit po sa bahay namin, may mga kumakatok, may dalang Bible, may mga ibang sinasabi, pero sabi nga, tayo ay iniingatan ng Panginoon talagang with prayer na hinaharap natin sila in a nice way, sinasabi natin kung ano yung ating pananampalataya. Amen? Marami po akong mga nakausap na ganyan na talagang gustong isway, pinagdadoubt. Sabi, nagaganap nyo ba itong bagay na ito na ginagawa namin? Marami daw po kasi silang ginagawa para sa mga tao, para sa mga bansang Pilipinas, ganyan. Ako naman po, siyempre sinasagot ko nung ayon sa conviction ng aking sarili in a nice way. Sinahayaan ko, sige po, doon na po kayo pumunta sa mga hindi pa po Christian, sabi kong ganon. Kasi kami naman po ay naglilingkod na sa Panginoon sa biyaya po ng Diyos. Kaya hindi po natin sila entertainin na, ay tingnan ko nga, ano kayang aral nila? Baka nga ang Radiance ganito baka kami ang kulto at sila ang hindi kulto. No, hindi po tayo kulto. Amen? Sapagkat ang ating ipinapangaral dito, ang ating pinag-aaralan ay pure Word of God. Kaya hindi po tayo kulto. So, yan po mga bagay na yan ay napakahalaga mga kapatid. Walk in love, stand firm in the faith, and bring glory to God. 5 points po yan na napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. I-summarize po natin. Ano po yung una? Overcome judgmental spirit. Bawal judgmental, sabihin mo sa iyong katabi. Instruct one another humbly and lovingly. So, ang ganda nito na may apply natin sa ating buhay. Kahit ako sa sarili ko, I want that number 2. Amen. Share material blessings cheerfully. May ngiti sa labi. Number 4, earnestly pray for missionaries. And number 5, protect yourself from deception. Alam niyo po, magpapatuloy tayo na magiging matatag sa ating pag-ibig, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Diyos na buhay hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Unwavering Christian tayo. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa inyong mga salita na amin pong narinig sa umagang ito. Dalangin po namin sa iyo sa pangalan ng